Magandang umaga po mga kapatid. Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na minsan pa kaming mga anak mo ay dudulog sa inyo sa isang pagsamba. Nais naming hilingin, Panginoon, na iyo pong gawing sanktuaryo ang aming puso. Manahan ka po, Panginoon, sa mga oras na ito. Pagharian mo po ang puso namin, ang buhay namin, at ikaw ang patuloy naming maitaas. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa mga oras na ito ay kumikilos po kayo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ay patuloy na mangusap sa pamagitan ng iyong mga salita at patuloy mo kaming ihanda, hindi lamang sa pagsambang ito, kundi buhay namin. Ihanda kami lagi, Panginoon, para sa isang buhay na pagsamba sa inyo. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon sa araw na ito. Amen! Hallelujah! Glory to our Lord Jesus Christ! Isang maganda at pagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Muli ay tayo ay magpupuri na naman sa ating Panginoon at magse-celebrate sa kanyang kabutihan na ginawa sa ating lahat. Gusto ko po kayong bigyan ng isang Bible verse to inspire you to worship the Lord God. It says in John 11 verse 25, Jesus said, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live, even though they die. And those who live and believe in me will never die. Do you believe this? Nagtanong ang ating Panginoon kung talagang naniniwala po ba tayo. Ako po personally naniniwala na lahat po tayo ay naturally mamamatay. But in time, we will all live together with Jesus. Kasi siya nga,
namatay din after 3 days. Pero nung sinabi niya after 3 days na mabubuhay siya, babangon siya, nangyari pong lahat. Kaya kung ikaw po ay naniniwala sa ating Panginoon, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay maniwala na one day we will live with Christ and all the earth will sing His praises. Amen? Clap our hands together. Let's continue to praise Him. Come on. You live, you die, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive. Say, you rule, you reign, you said you're coming back again. I know you will, all the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. You take your sins away, oh God. You gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. You live, you died, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive. You rule, you reign, you said you're coming back again. I know you will, all the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. You take away, oh God. You gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. Say, you live, you died, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive. You rule, you reign, you said you're coming back again. I know you will, all the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. Every new day, your glory unfolds, filling my eyes with your treasure untold. The beauty of holiness brings worship anew. My greatest love is you. Every new day, your glory unfolds, filling my eyes with your treasures untold. The beauty of holiness brings worship
worship anew. My greatest love is you. Deeper into your grace, the river that flows from the holy place. Wash over me, cleansing me through. My greatest love is you. Sing it one more time. Every new day, your glory unfolds, filling my eyes with your treasures untold. The beauty of holiness brings worship anew. My greatest love is you. Into your grace, the river that flows from the holy place. Wash over me, cleansing me through. My greatest love is you. Draw me deeper into your grace, the river that flows from the holy place. Wash over me, cleansing me through. My greatest love is you. Wash over me. Cleansing me through. My greatest love is you. Wash over me, cleansing me through. My greatest love is you. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Isang kagalakan muli sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito ay muli natin kasama ang ating Panginoon Diyos. At sa oras na ito ay alalahanin natin siya, alalahanin natin ang simbolo ng kanyang dakilang pag-ibig. Subalit may paalala po ang ating Panginoon Diyos sa umagang ito. At nais ko pong buksan dito sa unang Korinto, chapter 11, verse 12 at 27, ganito po ang pagkakasabi. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay, umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa 28, datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom sa hatol ng kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Napakaganda po ng paalala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi sa atin, no? Ang sabi niya, ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala. Saan daw po ang sabi niya rito? Sa katawan at dugo ng Panginoon Diyos. Purihin Panginoon Diyos, pagkat ang sabi niya rito, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom sa hatol sa sarili
na hindi niya kinikilala ng Panginoon Diyos. Purihin ng Panginoon Diyos. Sapagkat nais ng ating Panginoon Diyos, kilalanin daw natin ang ating sarili. Ano nga ba tayo? Di ba mga kasalanan tayo? Purihin ng Panginoon Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay manalangin upang isurrender natin lahat ng ating mga kasalanan sa Panginoon Diyos. Kaya bago natin alalahanin ang simbolo ng kanyang dakilang pag-ibig, ay hiningi ko po ang bawat sa atin na yumuko at tayo ay lumapit sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Muli sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig, sapagkat kami na iyong mga anak ay tunay nga ng iyong pag-ibig ay tapat at kailanman hindi nagbabago. Kailanman ang iyong pag-ibig ay laging sumasa amin sapagkat ang buhay at kalakasan, hininga, pandinig, at sa mga oras na ito kami ay narito upang ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin, sapagkat saan man kami dako, lagi nyo kami sinasamahan, iniingatan, ininalayo sa anumang uri ng kapahamakan, disgrasya, o anumang uri ng karamdaman. O Diyos na banal, Diyos na buhay, napakadakila mo sa bawat sa amin, sapagkat kung paano ang mundo ngayon, kung paano mayroong dinaranas na matinding kapighatian, subalit ayon sa iyong pag-ibig, Ama, tunay nga na hindi nyo kami pinagkukulang. Ang mga pagsubok sa aming buhay, Ama, tunay na ikaw ang Panginoon Diyos na lagi nagbibigay sa amin na katagumpayan. Mayroon kami mga pagkakataon na kami ay nalulumbay, nalulungkot. Salamat, Ama, sapagkat lagi nyo kaming ginagabayan, inaalawin nyo ang aming mga puso upang ikaw ay aming luwalhatiin. Sa oras na ito, aming pinagpapasalamat ang talata na aming nabuksan sapagkat kung paano kami na iyong mga anak na mga makasalanan ay ninanais mo na kami ay humingi ng kapatawaran. Isinusuko namin sa iyo, Ama, ang aming mga kasalanan, ang aming pag-iisip na minsan ito, Ama, ay hindi naayon sa iyong kalooban. Ang aming mga lakad, ang aming mga ginagawa, Ama, ay hinihiling namin sapagkat tunay nga na kami ay makasalanan sa iyong banal na harapan. Kaya nalapit namin sa iyo sa umagang ito bilang pag-alaala ng simbolo na iyong dakilang pag-ibig. Nais namin na ang bawat sa amin ay malinis sa iyong banal na harapan. Kaya hinihiling po namin, Ama, na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa tanging pangalan po lamang ni Jesus. Amen. Ang sabi po rito sa unang Korinto 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipinagkalulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapunan na sinabi, ang sarong itong siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Purihin po ang Panginoon Diyos. Amen. Isang mapagpalang pagbati mula sa Panginoon. Tayo po ngayon ay dumako sa pagbibigay. At nais ko po sanang basahin ang isang talata sa Biblia sa Corinthians chapter 13 verse 3. Ganito po ang pagkakasabi. And though I bestow all my goods
to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Tayo pong lahat ay dumalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po, Panginoon, kami po ay iyong idinako sa iyong tahanan upang kami, Panginoon, ay sama-samang magbigay ng papuri at pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang natanggap po namin sa buong sanglinggo. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O Diyos, ang aming pong pananambahang ito, at ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin. Amen. Napakasarap pong isipin na ang pagbibigay po ay meron pong katumbas na pag-ibig. Ang Panginoon po natin, nang dahil sa pag-ibig, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tayo po, we're existed because of love. Okay? At ako po ay naniniwala na tayo po ay maaaring makapagbigay sa Panginoon ayon sa nilalaman ng ating pong puso. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kabila po ng mga kahirapan na ating pong pinagdadaanan, ay patuloy pong pinagpapala ang ating buhay. Patuloy pong ipinagkakaloob sa atin ang ating pong mga pangangailangan. Kung mahal po ninyo ang Diyos, kinakailangan po nating sumunod sa Kanya pong alatuntunin na ang pagbibigay ay dapat po nating gawin sapagkat ito po'y nararapat. Ang aking pong tanong sa bawat isa, mahal po ba ninyo ang gawain ng Panginoon? Mahal po ba natin ang Panginoon? Kung mahal po natin ang Diyos at mahal po natin ang gawain ito, tayo pong lahat ay magbigay sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sapagkat kami po iyong pinagpapala sa kabila po ng mga kahirapan na amin pong pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mong binibless ang aming pong mga trabaho. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron po kaming malusog na pangangatawan na siyang aming puhunan upang magampanan po namin ang aming mga gawain. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Sa mga oras pong ito, Panginoon, nais po namin ibalik ang kaluwalhatian, kapurihan, sa tanging pangalan ng aming dakilang Diyos na si Jesus. Amen. Hallelujah. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Whoa, whoa. We'll sing. There is a place where we can see His grace, in His presence, touched by His grace. There is a sound I hear it all around. Worship is rising, the people crying out. Say, I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing, the whole earth sing. Song of praise, it's a song of praise.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Bigyan nga po natin ng malakas na clap offering ang Panginoon for this wonderful Sunday that He has given us. Come on, just clap your hands. Are you blessed this morning? Amen! Amen! Purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa pag-aaral natin. At ang topic po natin sa ikalawang bahagi ay the wrong and right use of money. Buksan po natin yung mga Bible natin mula doon sa chapter 5, verse 1 to 6 ng Aklat ng Santiago. Basahin po natin ito sa Magandang Balita version. Balikan po natin itong mga talatang ito. Sabi po, pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinakain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Yan ang kayamanang iniimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinibigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Minsan pa mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos sa kanyang mga salita na ngayon po ay ating pag-aaralan. Tayo po muna ay umuko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa maraming pong salamat. Nais naming itaas, Panginoon, ang iyong banal na pangalan sa pamagitan, Panginoon, ng pag-aaral na ito. Salamat po sapagkat alam namin na tanging yung banal na Espiritu ang magpapaunawa sa amin ng mga bagay na ito. Kaya salamat po na marami, banal na Espiritu, dahil ikaw ay mangungusap sa amin at ituturo sa amin yung mga bagay na dapat naming maunawaan. Ama, salamat po ng marami sapagkat ang iyong pag-ibig ay patuloy naming nadarama, araw-araw pinagpapala mo po kami. At salamat po, Panginoon, sa kaligtasang ibinigay mo sa amin nang dahil kay Jesucristo na namatay doon sa krus, nagkaroon po kami ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya naman sa umagang ito ay hinihiling po namin, patuloy namin, Panginoon, pahalagahan ang pag-aaral na ito. Sa ganun, Panginoon, ang kaligtasan na meron po kami ay patuloy namin, Panginoon, maipamuhay at makita ng mga tao na kami, Panginoon, ay tunay na sumusunod ayon sa iyong kalooban at kagustuhan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Last week po ay nakita ho natin yung 4 na paraan kung paano po natin nagagamit sa maling pamamaraan ang tinatawag po nating kayamanan. It is wrong to hoard our money. Ano po? It is wrong to become dishonest because of money. It is wrong to become selfish because of money. And it is wrong to abuse our money and use its influence, authority to abuse other people. Yan ang 4 na paraan, mga kapatid, kung paano po natin ginagamit sa mali ang kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Today po, mga kapatid, let us see what God has to say about the right use or uses of our money. Unang-una po, it is right to earn our money. Of course, ang pera o ang kayamanan po, dapat kitain natin sa tama. Siyempre, kapag ka ito po ay ating pong sinimulan sa tama, dapat magtapos sa tama. Meaning, kung ito po'y kinita natin sa tamang pamamaraan, dapat po natin itong gamitin sa tamang pamamaraan. Sabi po ng banal na kasulatan sa Proverbs chapter 13 verse 11 sa Living Bible, wealth from gambling quickly disappears, wealth from hard work grows. Sa Tagalog po, ang sabi po, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghihirapan ay pinagpapala.
Ano po ba pag sinabing gambling? Alam niyo po pag sinabing gambling, ito yung mabilisang paraan para magkapera ang isang tao at para makuha na naman yung iba. Malamangan naman yung iba. Kaya nga po ibinabawal ng Diyos yung tinatawag nating pag-iimbot o yung gambling. In other words, God is saying, don't get involved in easy money schemes. Bakit po? Well, simply because easy come, easy go. Di ba? Madali pong ubusin pag ang pera po na meron tayo ay hindi natin pinagtrabahuhan. Kasi hindi po siya valuable sa'yo. Wala kasing puhunang hirap. Hindi ko katulad kapag ka po pinagpaguran mo, di ba? Bawat sentimo, pahalagahan mo. Kasi alam mong napakahirap kitain noon. And gusto po ng Panginoon, magsikap tayo. Magtrabaho tayo. Na po? Ika nga po, dapat work hard. Doon sa Kawikaan chapter 14, verse 23, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang masikap sa trabaho ay may pakinabang, ngunit magiging mahirap ang puro salita lamang. Napansin niyo po yung sinabi ni King Solomon? Ang sabi po niya, napakahalaga ng pagsisikap, napakahalaga ng pagtatrabaho. Kasi po yung pagsisikap, yan po yung susi para tayo po ay magkaroon ng maayos at matiwasay na buhay. Hard work brings a profit, mere talk leads to poverty. Yung mga tao po na walang ginawa kundi sumatsat lamang, dumaldal lamang, at wala pong ginagawang pagsusumikap sa buhay, hindi po uunlad. Ito po yung isang marangal na paraan, mga kapatid, upang madagdagan yung pera, yung pagsusumikap. Para madagdagan yung kayamanan ng isang tao, kailangang magtrabaho, magsikap sa pagtatrabaho. Hindi pwedeng puro pangarap na lang. Di ba? Puro kwento. No? Wala namang kwenta. Kasi walang gawa, puro ngawa. Di ba? You're not going to prosper in life kung puro ka po ngawa. Hindi pwedeng, ito yung pangarap ko, puro ka pangarap, pero wala kang ginagawa. Kailangan may initiative tayo na kumilos, magtrabaho. Miski pa maliit lamang po na income. Miski pa po maliit na pagtatrabaho sa simula, pwede ho yung palaki ng Diyos. Ang importante po sa Diyos, makita ho niya sa atin na nagsisikap tayo. Meron po ba kayong mga kasama sa bahay na umaasa na lamang po sa kinikita nyo? Mahirap po yan pagkaganyan. Ang pera po dapat kitain sa pamamagitan ng hard work, pagtatrabaho. And God approves of work as a means to wealth. Ayaw po ng Diyos ng tamad. Ayaw niya. Kaya pakisabi nyo nga po dyan sa katabi nyo, ayaw ng Diyos ng tamad. Praise the Lord. Kawikaan chapter 12 verse 27, nakalagay po sabi ng salita ng Diyos, hindi makakamit ng taong tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang taong masipag, maganda ang hinaharap. Gusto po ba ninyo na maging maganda yung kinabukasan nyo? Ngayon pa lamang po, magsikap na kayo. Pero yung mga tao na ngayon pa lang tamad, wala na pong pangarap, yung mga taong wala pong pagkilos o initiative na magtrabaho, ngayon pa lamang po makikita mo na kung anong future niyan. Diba? Mahalaga sa Diyos na yung kayamanan po natin, bunga ng pagsusumika po natin. Ayaw niya, ulitin ko po, ayaw ng ating Ama ng tamad. Dahil mostly na mga tamad, nagiging manlalamang sa kapwa. Totoo po yun. Diba? Mostly ng mga tamad, nagiging pabigat sa iba. At may posibilidad na dahil tamad, magnanakaw. Why? Kasi gusto niya yung pinagtrabahuhan ng iba, pakinabangan niya. Yung pinaghirapan ng iba, siya ang kakain. Siya ang makikinabang. Kung minsan nakakalungkot, one time meron po ako nakitang kasabihan, nakasulat po sa t-shirt, nakalagay doon,
di bali ng tamad. Tapos sa likod, nung binasa ko, hindi naman pagod. Ay, nako, napakawalang kwentang kasabihan, ano po? Kasi alam na alam mo, kapag ang tao tamad, oo nga, hindi nga pagod, pero wala pong mararating. Magsumikap tayo sa buhay, mga kapatid. Huwag po tayong umasa sa iba. Huwag umasa sa gambling. Huwag umasa sa loto. Huwag umasa sa sugal. Di ba? Mali po Mali yun. Ayaw ng Diyos noon. Di ba? Huwag umasa sa madaling paraan ng pagkita. Work hard. But as we work, we need to consider these things. Una, do not sacrifice your health. Yeah, it is recommended for us to work hard, but you have to consider this. Do not sacrifice your health. Merong iba kasi, hanap patay yata, hindi hanap buhay ang ginagawa. Merong iba na sobra sa pagtatrabaho, no? Nagkakasakit na tuloy. Nauwi lang din po yung kinita niya sa pagpapagamot sa kanya sa ospital. Kulang pa. So as long as it doesn't hurt your own health, it's okay to work. Doon sa Kawikaan chapter 23 verse 4, nakalagay po doon, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at sikapin kung ano ang mabuti. Ano daw po ang pagsisikapan? Kung ano yung mabuti. Pero wag mo raw pong pahirapan yung kalusugan mo dahilan sa paghahangad mo. Alam nyo, yun ang problema sa atin kasi napakarami nating gustong bilhin. Napakarami nating gustong marating. Napakarami nating gustong, i-satisfy sa buhay po natin. Ang problema na sasakripisyo pala yung kalusugan po natin. Baka yung pagnanais nating magkaroon ng mga bagay-bagay na inaasam natin na sa Yabsed, ito pala yung nagtutulak para mapabayaan natin ang ating mga kalusugan. Kaya po pala puro trabaho tayo. Aanuhin po natin ang mga material na hinahangad po natin, makakamtan po natin, pero hindi natin mai-enjoy. Bakit po? Kasi bagsak yung kalusugan mo. Remember this, kapatid, health must be a priority over your wealth. Because health is wealth. Tatandaan po natin yan. Second thing that we have to consider as we work hard, do not sacrifice your family. Diba? Gaano karaming family sa ating bansa ang nasira dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Bakit po? Kasi gusto natin ng magandang buhay para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. How many homes have fallen apart because husband and wife are not communicating anymore and kids were not taken care because of excessive work, because of work abroad. Marami pong pamilya ang gumanda ang buhay, oo. Pero countless, hindi mo na mabilang yung buhay ng pamilyang nasira, nawasak, dahil ang mga parents walang ginawa kundi puro trabaho, puro negosyo. Nakalimutan ng kausapin at bigyang atensyon ang isa't isa, maging ang kanilang mga anak. Malungkot po ito. We make living to the point that we forget to make life. Tandaan natin, hindi masama ang magsumikap. Hindi masama mag-abroad, pero lagyan natin ng limitasyon. Hanggang saan lang po ba? Pag nasasakripisyo na po yung pamilya natin, bawasan po natin yung oras po natin sa trabaho. Yung iba naman po sa atin, pati trabaho sa opisina, iniuuwi pa sa bahay. Wala ka nang time sa family mo, pag uwi sa bahay, wala ka pa ring time. Bakit? Iniuwi mo ba naman yung trabaho sa bahay? Ano pa magagawa mo noon? Hindi mo na makausap yung iyong mga anak. Hindi mo na makausap ang iyong asawa. Tapos pagdating sa cellphone, nako, doon ka bidang-bida. Bakit? Papaano? Kausap mo yung katrabaho mo. Hanggang doon sa bahay, doon pa rin kayo nag-uusap sa cellphone. Wala nang time sa family. Pag nasasakripisyo ng mga kapatid, ang pamilya, bawasan ang oras sa pagtatrabaho, maglaan ng sapat na panahon
para sa iyong mga mahal sa buhay. Pangatlo, as we work hard, consider this. Do not sacrifice your relationship to your neighbor. Alam niyo sa sanlibutan, laging money over integrity. Yan sa sanlibutan. Kaya maraming nakakasakit ng kapwa dahil sa pera. Maraming nagkakasirang relationship. May nasisira sa kanyang kumare, kumpadre, may nasisira even sa kanyang mga kamag-anak dahil sa pera. Si Lord, gusto niyang kitain natin yung pera sa malinis na paraan. Ayaw po ng Diyos na kumikita tayo pero nakakasakit naman tayo ng ating kapwa. God demands that we make money fairly and with honesty. Doon sa Kawikaan chapter 16 verse 8, ang sabi ng salita ng Diyos, mas mabuti ang kaunting halaga na pinaghirapan kaysa sa malaking kayamanang galing sa masamang paraan. It's better to have a little, di ba? As long as doon yung katapatan, as long as we honestly earned that money, it's better to have a little than a large income na nakuha po natin in what we call dishonest way. Diba? Doon sa Kawikaan 16:11, maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos, ayaw ng Panginoon ang dayaan sa kalakalan. Diba? Lastly, we have to consider this. Do not sacrifice your spirituality. You work hard, yes, that's good, but do not sacrifice your spirituality. Earn money, but do not sacrifice your relationship to the Lord. There must always be a strike of what we call balance. As you continue to grow in your financial status, let me emphasize this. As you continue to grow in your financial status, your spiritual growth must also progress. Dapat mayroong progreso. Sabi nga, when God raise your blessing, do not raise the standard of your living, but raise the standard of your giving. Why? Because it is the antidote to what we call selfishness and spiritual stagnancy. It is the key to our spiritual progress. Doon sa 3 John, verse 2, sinabi doon, Beloved, I wish that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Ito po ay prayer ni John, asking God that Christians will be blessed financially as they are blessed spiritually. Sabi niya, I pray that you will prosper as much financially as you prosper spiritually. God wants us to be in balance. Maganda po kasi kung financially ay maging masagana tayo, and at the same time, spiritually, masagana din tayo. Kung nagagawa po nating mag-set ng financial goal, naway magawa rin po nating mag-set ng tinatawag nating spiritual goal. Hindi po yung puro financial goal. Hindi po pwedeng palaki lang ng palaki yung income natin, paliit naman ng paliit yung spiritual life natin. I mean, pasama ng pasama. Kung ang pera ay pinagsisikapan, dapat po pinagsisikapan din nating higit yung ating spiritual. So, it is right to earn money. Pangalawa po, it is right to allocate money. Of course, kung kinita natin ito, tama lang po ito ay mayroong dapat na kalagyan. Dapat lang gastusin ang ating kinita, pero dapat sa matalinong paraan. Diba? The Bible says we are to spend money wisely. Tignan niyo po yung Kawikaan 21:5. Ang sabi diyan, ang gawaing linlanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Meaning kahirapan. Kaya pagdating po sa pera, hindi dapat padalos-dalos, dapat pinaplano. At ang sabi ng salita ng Diyos, kapag daw po pinaplano natin ito,
patungo raw po ito sa kaunlaran. Dapat lang po talaga, lalo na kung pinaghirapan mo yung pera, planuhin kung paano gugugulin yung salaping ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng trabaho na meron ka. Alam niyo, madali pong ubusin ang pera. Di ba? Pero ang hirap-hirap kitain. Kaya dapat meron tayong financial plan. Di ba? Maraming promotion sa mall ngayon, o kaya naman sa television, no? Minsan nakalagay, easy pay within 12 months. Nabasa nyo na ba yon? Nakasubok na ba kayo noon, mga kapatid? Easy pay. Pero ang totoo, pag nagsimula ka ng magbayad, pakiramdam mo, hindi na matatapos. It's not easy anymore. It's hard to pay. Bandang uli, hirap na hirap ka na. Para bang pakiramdam mo, better na hindi ko na lang pala pinasok ito. Ang hirap pala ng commitment na ito. Sabi lang po kasi nila, easy pay. Pero ang totoo po, mahihirapan tayo. So para hindi tayo magkaroon ng financial pressure, spend wisely. Plan your financial income through what we call budget. That's the word, mga kapatid. Have a budget. Spending money wisely means having a budget. Yung budget na yan ang magsasabi kung ano-ano, kung saan-saan tutungo yung pinaghirapan mo, yung kinita mo, yung pagpapalang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Ang taong wise spender, meron siyang financial plan, meron siyang budgeting dahil alam niyang madaling maubos ang pera, no? Na hindi niya pinag-isipan o hindi man lang pinag-isipan kung saan dadalhin. God wants us to make money honestly, save it faithfully, spend it wisely. Pangatlong bagay po, it is right to save and invest money. No? Marami po sa atin, pag nagkapera na, ang nasa isip agad, gastos. Kung ano yung kanyang bibilhin. Matindi ho ngayon kasi ang cellphone ho natin tumutunog Ching, Shopee! Di ba? O kaya naman, Lazada. Di po ba? Kaya naman po, hindi kataka-taka kung bakit marami po sa atin nahihirapan. Hindi po kasi tayo katulad ng iba na pag nagkakapera, ang iniisip, kung paano palalaguin. Kaya kung minsan nalalagay tayo, nasasadlak tayo dun sa mahirap na bahagi ng buhay natin. Kasi nga, nakalimutan po natin na yung pera is-save. Nakalimutan nating i-invest. Ayon po sa mga financial advisor, marami raw pong mga naging successful na atleta, successful na artista. Nagkaroon sila ng financial freedom at a moment. And later on, na-bankrupt. Bakit na-bankrupt? Dahil hindi po na-manage ng maayos yung pera. Masyadong naging maluho sa pamuhay. Masyadong naging magarbo, mabisyo. Naging masyadong pasasa ang buhay sa kayamanan. Kala nila hindi na mauubos. Nakalimutan po nilang mag-invest. Kung nag-invest naman, nakalimutang subaybayan. Yung iba hindi nag-save. Kaya nung dumating na yung time na naubos na yung pera, dumating sa point na nasagad. Umabot na dun sa puntong kinailangan na nilang lumapit sa kapwa artista at mamalimos. Manghingi sa kapwa manlalaro, kapwa atleta. Sabi ng Proverbs chapter 21 verse 20, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Nakita po nyo? Yung dalawang uri ng tao. Pareho po sila nagkapera, pero yung isa matalino, nag-save. Yung foolish, nagpakalayaw. Jeff Rocks. Another verse, ang sabi po ng Proverbs chapter 30 verse 24, consider the ant, how it stores up in the winter.
This is the principle that the Bible says we ought to save money faithfully. Talo pa tayo ng langgam. Talo pa ng langgam ang tao. Sila po nag-iimpok for the future. Hindi po ito hoarding ho. Savings po ito. Lihitimong savings. Kasi yung purpose po nila, yung layunin po nila, maliwanag. Para daw po pagdating ng tag-ulan, taglamig, no? Meron silang magagamit. Now, ang tanong ko po, ilan po sa atin ngayon, yung parang langgam, mayroong iniipon for the future? Ito po yung malungkot na reality ito. Real talk tayo ha. Ang mga Pilipino daw po, maraming naipon. May naipong mga bote ng alak, meron pong mga naipon ng upos ng sigarilyo, at ito yung pinakapalasak, maraming naipong utang. Yan ang totoo dyan. Tama po ba? Abay, kung ganyan po ang realidad ng buhay sa inyo, sa inyong tahanan, dapat magbago tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, magbago na tayo. Yan. Kung ganyang klaseng pag-iipon po ang ginagawa po natin, talagang dapat tayo magbago. Di ba? Alam nyo, ayon sa pag-aaral, yun daw pong average American, yung katamtamang kalagayan ng mga Amerikano, 4% lang po ng kanyang income ang kanyang nasisave. Now, the average European, they save 16% of his income. Ito matindi, malupit. The average Japanese person saves 25% of his income. Kaya naman pag nagbakasyon sila, Hawaii, bakasyon sila sa ganito, pag may edad na. Ito malungkot ho. And the Filipino mostly saves nothing. Kaya naman pag namatay, kailangan pa magpasugal para magkapera, pampalibing, galing doon sa tong ng mga manunugal. Yung iba naman, pag namatay, hindi alam kung saan kukuha ng pera. Narito mangutang dyan, mangutang dito. Totoo po yun. Buti na lang po, may mga Kristiyano na kapag ka po alam nilang merong mga mahal sa buhay o kapatirang namamatay, hindi po sila nagkakait ng kanilang tulong para po yung ibang mga talagang hirap na hirap sa buhay ay matulungan. Yung iba po, tumanda na, instead na mag-enjoy nung pagtanda, kailangan pa rin pong magtrabaho. Kakalungkot po yun. Pagkagan. God says, the wise person saves and invests his money. Alam po ba ninyo na karamihan o halos kalahati ng mga parables ni Jesus ay nakatuon po patungkol sa kayamanan o pera. Meaning, ganon kaseryoso si Lord sa issue ng right use of money. He talked more about money than he did about heaven or hell. He talks about investment. Kung natatandaan niyo po yung isang parable ni Jesus, tungkol po doon sa binigyan niya ng talents, di ba? Yung dalawang matalino, they invested the money. Anong resulta? Na doble. Pero yung isa na binigyan ng isang talento na nga, hindi pa pinagyaman. Sa halip, tinago niya. So, anong sabi ng master? When he came back, anong sabi? You are wicked. It's wicked not to make our money work for us. When we save our money, we get our money to work for us rather than working for our money. In order to develop that habit, mga kapatid, para ma-develop sa atin yung savings, ma-develop sa atin yung pag-invest, meron po akong 3 suggestion na pwede nyong gawin. 1, apply what we call the 70-30 principles. Ang ibig sabihin, sa income mo na 100%, 70% yung panggastos sa iyong pamilya, 20% ang magiging savings mo.
Okay? Yung 10% para kay Lord. Pangalawa po, do some passive income. Diba? Baka meron kang nakatiwangwang na lupa sa probinsya, baka gusto mong patayuan ng paupahan, diba? Para makatulong. Passive income. Meaning, hindi ikaw nagtatrabaho, pero yung pera mo nagtatrabaho para sa iyo. Diba? O kaya naman, baka meron kang bakanting lote sa probinsya na pwedeng patamnan. Lalo ho ngayon, pandemic. Ano ho? Napakabenta po ng mga gulay. Mahal pa. Diba? Pwede ho nating, ika nga po ay patamnan at yung income noon, karagdagan po sa atin. O baka meron po tayong mga sasakyan na pwede nating parentahan. Di po ba? Hindi naman necessary na ikaw magdadrive. Baka pwede mong ipadrive. Di ba? Passive income. No? Again, pag sinabi natin passive income, ito po yung pagkita ng pera na hindi ka aktibong nagtatrabaho. Again, sa halip, no? You let your money work for you. Pangatlo po, no? Matuto tayo makontento. Learn to be contented with what you have. Pag hindi ka marunong makontento, no? Gagastusin mo nang gagastusin yung pera kahit hindi naman talaga kailangan, di ba? Later on mauubusan ka. Ang taong nauubusan, it is because hindi siya marunong makontento. Halimbawa, no? May nagagamit ka pa namang cellphone, di ba? Di mo naman kailangan magpalit, di ba? Huwag mo na magpalit. May nagagamit ka pang maayos na damit, di pa naman kapangitan, di ba? Huwag maging maluho, di ba? Matutong makontento. Kaya lang, kung minsan, di ba? Matindi talaga yung tawag ng advertisement, di ba? Kaya kung minsan, kahit hindi mo gustong bumili, napapabili ka talaga. And this is one of the biggest enemies of what we call contentment, di ba? Advertising. Ano ba ang layunin ng savings? Yung pong savings from biblical perspective is different from the perspective of the world. The world thinks you save for security. If I could just accumulate a big amount of money, big enough to secure my future, okay na ako. Ito problema. There is no such thing as absolute security. No matter how much you have, no? Gaano man kalaki ang pera mo, isang araw mawawala yan. Imagine niyo na lang yung mga giant companies, di ba? Katulad po ng Nokia, tulad ng Xerox Company, Kodak, and many more. Lahat ng mga yan, mga kapatid, mayayaman na kumpanya yan. Kumikita ng malalaki, pero ngayon, nasaan sila? Lugi, bumagsak. Yung iba, pinagbili na lang sa ibang mga umuunlad na kumpanya. Wala talagang masasabing financial security sa mundong ito. Yung meron ka ngayon, pwedeng bukas, mawala. Gaano karami po yung mga nawalan ng trabaho nitong nagkaroon ng pandemic. Nakaplano na po sila. Bakit? Nakakuha na ng sakyan. Yung iba naman, nakakuha na ng bahay. Di po ba? Yung iba, may mga nakuha ng tickets, papuntang abroad, pero nung dumating yung pandemic, walang nangyari. Di po ba? Kahit sabihin po natin may pera ka, darating yung panahon, na lahat ng pinlano mo tungkol dyan sa pera na yan, pwedeng mawala. Wala nga po kasing security sa mga bagay na mayroon tayo sa mundong ito. No? Kaya nga po, kung ganito ang sitwasyon ng pag-iimpok ng yaman sa mundo, tingin ko, dapat po nating ilagay, no, ang mga buhay natin sa mas secure. No? Yung hindi ka malulugi, hindi mananakaw. Saan po yun? Sa langit. Doon tayo mag-ipon ng kayamanan. Alam nyo, lahat ng meron tayo, maaaring mawala, as I have said. Family, money, reputation, and everything, pwede mawala. But there is only one thing that cannot be taken away from us, and that's our relationship with our Lord Jesus Christ. Palakpakan nga po natin. Kaya dapat, ang security natin ay nakasandalang sa Panginoong Hesus. Hindi tayo nagsisave na tulad ng layunin ng taga-sanlibutan na for security purposes dito sa lupa. Kasi walang absolute security sa mundong ito. Para sa atin, bilang mga anak ng Diyos, pinangahawakan natin yung sinabi ni Pablo doon sa Philippians 4:19, "My God shall supply
all my needs. Yan yung security na meron tayo. That's the way to be prepared for financial reverses, to find security in the Lord. Ngayon, bakit tayo nag-iimpok bilang mga Kristiyano? Well, the Christian saves for stewardship reason, not for security reasons. 3 reasons for saving. No? 3 dahilan kung bakit tayo nagsisave. No? Kapag ang nasa isip po natin ay stewardship, meaning katiwala tayo ng Diyos, hindi tayo may-ari, no? Magagawa natin itong 3 bagay na ito. No? 3 reasons for savings. 1, it prevents us from impulsive buying. Sa Proverbs chapter 21 verse 20, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Diba? So, ito po yung dahilan kung bakit tayo magsisave para maiwasan po natin yung pagbili ho natin ng hindi man lang natin pinag-iisipan. Diba? Pangalawa po, it allows us to be able to help other people when they have need. We save in order to help others. Pangatlo, it gets your money working for you rather than you working for your money. Ito yung principle ng investment. When you are saving your money, it's being invested wisely. Panghuli po, it is right to give money. Paano natin gagamitin ng tama ang pera? Let's give money generously. Yan ang paraan upang pakinabangan natin ang kanyang impluensya, yung power ng money. Whether we like it or not, ang pera po, meron siyang impluensya. So para pakinabangan po natin siya, bigay po natin. Sabi ng salita ng Diyos, sa Kawikaan 11:24 hanggang 25, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Sabi mo nga sa katabi mo, yayaman ka kung tutulong ka. Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, yayaman ka. Bigyan mo akong pera. Praise the Lord. Ito po yung principle na paulit-ulit na tinuturo ng Bible sa atin. Kung ano yung tinanim mo, balik sa'yo. Diba? Marami kang tinanim, marami kang anihin. Konti tinanim mo, o konti anihin mo. Kaya, lagi natin sa isip, mga kapatid, bawat pagbibigay natin ay pagtatanim. It is right to give our money generously. Because at the end, nobody will reap. No? Walang iba pong aani ng blessing. Nobody will reap the blessing but us. Diba? Tayo rin po. Marami pong pangako ang Diyos, no? Pag pinag-usapan ng pagbibigay, dahil po nais niyang maging giver tayo, no? Ang dami pong promises ni God. Bakit? Dahil unang-una po ang Diyos na sinasamba po natin, pinaglilingkuran po natin, ay giver. Remember that God gave His only Son. No? Bakit po? Para po tayo ligtas. Minsan, di lang natin naiisip no? Kung ang Diyos, binigay niya yung kanyang buktong na anak para tayo ay maligtas, yung po palang pagbibigay din natin sa church, pagtulong natin sa ating kapwa, nagliligtas din po. No? Pwedeng magkaroon ng kaligtasan ang tao sa gutom, sa kahubaran, sa tuluyang pagkakasakit. Ano? Pagka po tayo ay nagbibigay, may nasisave tayong tao. Most of all, mga kapatid, pag tayo po ay tumutulong, nagbibigay sa ating gawain, nakakatulong po tayo para po makapagligtas ng mga kaluluwa na inaabot natin sa pamagitan ng pangaral po natin. Tanda po natin, gaano man po tayo kayaman or gaano man po tayo katagumpay pagdating sa ating kabuhayan, hindi pa rin po natin masasabing matagumpay tayo o successful tayo pag hindi po natin natutunang magbigay ng sagana sa Diyos at tumulong sa ating kapwa. Ano mang status ng buhay mo, masasabi po nating ikaw ay financially free if you learn to give. If you want what we call abundant life, you must practice abundant giving. When it comes to tithing and offering,
Alam niyo, minsan napansin ko maraming mga mananampalataya ang namamanhid dito. Yung iba, hindi naniniwalang pagpapalain ka o pagpapalain sila ng Diyos pag nagkaloob sila. So ano nagiging resulta? Nagiging miserable. Alam niyo, sabi ng isang author, ang root word ng miserable ay miser. Miser means a person who hoards wealth and spends as little money as possible. Kapag hindi ka nagkaloob generously, you are a miser. When you are not generous in giving, then you are a miserable. But if you learn to give, okay, if you learn to give, you will be the happiest person in the world. Find joy, mga kapatid. Find joy in giving because it is the right thing to do with our money. Give it generously to God and to your neighbor. Sabi ng Bible, store up for yourselves treasure in heaven. Matthew chapter 6 verse 20. Always remember, sabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong yaman, andun din ang iyong puso. Ilaan natin ang ating yaman para sa Panginoon. Doon tayo mag-impok dahil doon walang tanga, walang kalawang, walang makapagnanakaw. Paano ka nag-iipon ng kayamanan sa langit? Use your money in a right way. It is right to earn it. It is right to allocate it. It is right to save and invest it. It is right to give it generously so you can store up treasures in heaven. Paano ka nag-iipon ng kayamanan sa langit sa panahong ito? The only way for you to store up treasure in heaven is by investing it in people who are going there. There are two things that will last forever. One, the Word of God, and the second is people. Lahat ng ibang mga bagay pa sa mundong ito, mawawala, matutupok pagdating po ng judgment ng Panginoon. So invest your time and your money in the Word of God and in people. When you invest in those two things, then you will store up treasures in heaven. Tandaan natin ito. Lahat ng ating pagbibigay dito sa mundo, pag-iimpok natin yan para sa kabilang buhay. Use your money in a right way, and giving should be on a regular basis, mga kapatid. It should be consistent. Maybe you're asking, Pastor, paano ako magsisimula? Well, the starting point for financial freedom is to make Jesus Christ the manager of your life. You start to live abundantly by letting Him come into your life and making Him the manager of your life. Not just the manager of your money, but let Him manage your time, your home, your past, and even your future. Kapag hinayaan mo ang Panginoon ang humawak sa manibela ng buhay mo, titiyakin ko sa iyo, dadaling ka niya safe and sound dun sa langit na bayan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the
stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Alam ko pong napagpala tayo ng kanyang mga salita. Sa oras pong ito tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, labis ang aming pasasalamat Panginoon dahil araw-araw pinagpapala mo po kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo po kami Panginoon na maging mabuting katiwala ng mga pagpapala mong ipinagkakaloob sa amin. Tulungan mo po kami Panginoon gumastos ng tama. Tulungan mo po kaming kumita ng tama. Tulungan mo po kami, Panginoon, mag-invest, mag-save ng tama. Tulungan mo po kaming magbigay ng tama. Alam namin, Lord, kapag ginagawa po namin ang lahat ng mga bagay na ito nang naaayon sa iyong kalooban, ginagawa namin ang tamang bagay pagdating sa pagpapala. Lalo po, Panginoon, pagpapalain mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na invest ang mga pagpapalang ito, Panginoon, sa iyong mga salita at i-invest namin ito sa mga tao, Panginoon, na nakakasalamuha namin araw-araw. Nakakasalamuha namin, Panginoon, sa lahat ng lugar na aming pinupuntahan. Tulungan mo po kaming laging magkaroon ng goal sa puso namin na mag-ipon ng kayamanan dyan sa langit. Salamat po sa iyong mga mensahe. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung kayo po ay napagpala ng mga salitang ito, right after worship celebration, I would like to encourage each and every one of you to gather together in your home, maybe to be led by the father or the mother inside your home para po magkaroon ng sharing time. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen mga kapatid, hinihiling ko po ang bawat isa sa atin na tayo ay tumayo. Tanggapin po natin ang pagpapala sa isang Diyos na ating dakilang tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo ay sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Amen. You lived, you died, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive.